Tinanghal na kampiyon ang Pinoy billiard player na si Dennis Orculio sa 2009 Predator International 10-Ball Finals sa Las Vegas, Nevada, USA. Bukod sa titulo, mag-uwi rin si Orculio ng $20,000 na premyo. Nagpapatrol North American News Bureau Correspondent Bev Llorente. Unang round pa lang ay nagpakitang gilas na si Orculio. Hindi nito pinatira ang kalabang si Sokey. Umiskor muna si Orculio ng 3 bago nagkaroon ng chance si Sokey na tumira. Ang nangyari kasi, natalo yung kababayan natin, si Alex Pagulayan. Sabi ko, sana magantihan ko yung kalaban natin para at least, kumbaga tayo ang mananalo. Gagawin ko na lahat yung magagawa ko na sana swertein ako sa posisyon ng bola. Aminado si Sokey na nahirapan siya sa naging estratehiya ni Orculio, kaya't ikinararangal daw niya na makalaban ang mga Pinoy na tinaguri ang pinakamagagaling na manlalaro ng bilyar sa buong mundo. Whenever you watch a Filipino playing, you definitely know, even without knowing that he is a Filipino, you can tell just by the way they stroke the ball. And I mean, they have, a lot of knowledge about the game, and they're definitely, one of the pool leading countries in the world. Sa score na 8-3, nakuha ni Orculio ang titulo sa Predator International 10-Ball Championship. At ayon sa Pangulo ng Predator International na si Karim Belhaj, hindi malayong si Dennis Orculio ang tatanghaling pinakamahusay sa buong mundo. At sa isang linggo ay muli siyang mapapasabak sa Lipa City, Batangas. Sa pagkapanalo ni Dennis Orculio, muling pinatunayan ang galing at talas ng mga Pinoy na manlalaro sa larangan ng bilyar. Isa na namang malaking tagumpay at karangalang ipagbubunyi ng ating mga kababayan sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Bev Llorente, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. At kapapasok lamang po na balita mula sa Basilan, kinumpirma ngayon ni Lamitan City Police Chief Inspector Orlando Democrito na pinugutan na ang dinukot na magsasakang si Doroteo Gonzales kaninang umaga sa bayan po yan ng Akbar. Nakuha ang ulo ni Gonzales ang isang police asset at agad na iturn over sa pulisya. Dinukot ang 71 anyos na magsasaka noong Abril 25 sa kanyang bahay ng mga hininalang kidnap for ransom group. Nauna rito, ₱250,000 umano ang hinihinging ransom ng mga kidnapper kapalit ng kalayaan ni Gonzales. Tuloy naman ang pagtugis sa pulisya sa mga suspect. Muling dumagsa ang daang-daang Pinoy sa iba't ibang lotto outlets matapos umakyat sa ₱100,000,000 ang jackpot prize sa PCSO 649 Super Lotto Draw ngayong gabi. Katunayan, nagkaubusan pa ng payslip sa ilang lotto outlets sa dami ng gustong manalo ng jackpot. At sa pinakahuling ulat mula sa PCSO, ang winning combination po ay 18, 4, 43, 48, 7 at 15. At ayon po sa PCSO, wala pong nakakuha ng tumataginting na jackpot. Excited na sa kanyang bagong teleserye si Gabby Concepcion kasama ang Grand Slam Queen na si Lorna Tolentino. Inihayag naman ni Rufa Gutierrez ang damdamin sa napapabalitang pagbisita sa Pilipinas ng kanyang dating asawang si Ilmas Bectas. Nagpapatrol, Gretchen Pulido. Aba naman si Gabby Concepcion sa kanyang mga proyektong pang showbiz, makikita naman ito kung minsan na nagbabantay ng isang pizza parlor. Napagalamang negosyo pala ito ng kanyang kapatid na si Sandy. Idea niya lahat ito. Ako saling pusa lang dito. Tinututukan ko lang siya, nakabantay lang ako whenever she needs me. Dumalo para magbigay suporta kina Gabby at Sandy sina Nadia Montenegro, Quezon City Vice Mayor Herbert Bautista at ilan pang mga kaibigan. Maliban sa pagiging abala sa iba't ibang proyekto, excited rin ibinalita ni Gabby na nasimula na ang taping ng kanyang inaabangang ABS-CBN teleserye kasama sina Lorna Tolentino at John Estrada. Kamusta ang first taping day? Okay, this is the first taping day, kaya I'm squeezing everything in. May wedding scene niya kayo, inaabala niya araw. Bumuhos naman ang mga kaibigan sa showbiz sa birthday party ng kolumnista at manager na si June Lalim. Ilan na rito mga kasamahan sa press at sina Kuya Germs, Donita Rose at ang alagang si Rufa Gutierrez. Hindi naman nakaiwas si Rufa sa mga tanong tungkol sa balitang uuwi raw sa Pilipinas ang dating asawang si Ilmas Bectas. Let's see until June 1st kung ano ba talaga. If ever he comes, of course, I will treat him with respect and have him visit the kids. Wala namang problema eh. Nabuksan rin ang usapan tungkol sa kustudiya ng mga anak nila ni Ilmas na sina Lorene at Venice.
it's in the courts na, and syempre under the family law, bawal talaga pag-usapan. Syempre we have to protect the children. Gretchen Fulido, Patrol ng Pilipino. Ito naman, ang Food Festival Marikina, ang parada ng lechon sa La Loma, Quezon City, at ang pagbaha ng pagkain sa longest boodle fight naman po ito sa Cainta. Yan ang tinambayan po ni Mark Logan. Iba't ibang putahe ng Marikina City sa okasyong ito, lahat ay free. Everybody happy. Isa sa mabenta ang pininyahang manok. Pininyahang manok. Pero kanina hindi pininyahang manok to, pinilahang manok eh. Ano nangyari? At halayang ube. Talaga bang si Era pang endorser nyo? Sa La Loma, lechon again ay pumarada, sari-saring itsura. Mabentang mabenta, kasalang Judy Ann Ryan. Ay, hindi pwede ang lips to lips. Sagabal talaga mga ilong. At syempre si Pacman. O, tingnan nyo si Hitman. Parang na swine flu. Taon-taon po to ng May na pag fiesta sa La Loma, meron po tayong pinaparada natin ang mga lechon natin dahil dito po sikat ang ating lugar sa mga lechon. At sa Cainta, 250 meters ang haba ng kanilang handa. Ang kanin, pinapalanggana, tinitimba, binabalde at binabatya. At saan ka pa nakakita ng sako? At rice cooker na rin in one. Ang sarap magkape dito. Pare, hindi yung kape, minudo yung tinitira mo eh. May magkumparing sweet. Kakarimarim. At akalain mo ba namang buhay pa pala? Sina Pugo at Pugak. Sarap ding tumira ng kaldereta. Ito ang itsura niya before siya ngumuya. At ito naman, after siya ngumuya. Before, after. Mark Logan, Patrol ng Pilipino. At yan ang TV Patrol Linggo. Hatid namin mga balitang kailangan yung malaman. Dahil kung nasa pong balita, naroon kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Maraming salamat at Pilipinas, masenso ka. Ang programang ito